Hindi ako nakapag-aral, kaya tanging pakikisaka at pagtitinda ng kung ano-anong gulay lamang ang aking daharap buhay. Dahil sa hirap, sinikap kong pag-aralin ng aking mga anak para hindi na nila maranasan pa ang pagdarahop na aming pinagdaanan ng aking kabiyak. Subalit minsan hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano. Ida, ano ba naman? Kanina ka pa pabiling-biling dyan sa higaan. Panying. Oh, ano ba gumugulo sa isip mo, ha? Dalawa na ang kolehiyo natin. Tapos may dalaw pang nasa high school. Paano natin pagsasabay-sabayin ang pagpapaaral sa kanila? Ang dami na nating utang. Kaya natin yan. Ano ka ba? Sabi ni Jinky kanina, tatrabaho na muna siya. Saka na siya magkukulehiyo kapag tapos na ang Kuya Kevin niya. O, ano sabi mo? Umayag ka ba? Kaya nga hindi ako mapalagay eh. Hindi siya titigil sa pag-aaral. Pero Panying, Kahit mabaon tayo sa utang, basta wala sa kanilang titigil sa pag-aaral. Si Kevin malapit ng graduate. Dahil paunti-unti ang kinukuha niya mga subject. Ganon din ang gagawin natin kay Jinky. Basta walang hihinto. Wala. Ay, nako, kabigan niya rin bagahe ko. Ay, siya na ba rito yung bahay ng mga apo ko sa pinsan? Mukhang nawawala na yata ako ba? Ale, Ay, Ineng! mukhang ang bigat po ng bitbit nyo. Oo nga eh. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat. Saan po ba kayo pupunta? Meron ka bang kilalang pamilya Fernandez dito? Fernandez? Oo. Ay, si naman Poldo po yun. Poldo. Oo, yun si Poldo. Doon nga ako pupunta sa kanila. Ah, sige po, ihahatid ko po kayo. Naku, maraming salamat. Hulog ka ng langit. Wala pong ano man yun. Akin na po yung mga gamit nyo. Ako na pong bibit-bit. Na, Panying! Buti naman nakarating ka, pare. Halika, tagay ka muna. Ay, mabilis lang ako, ha? Oh, ito naman, hindi ka pa nga nakakaupo eh. Upo ka muna! Happy birthday, Poldo. Oh, thank you, thank you. Siya ka pala. Oh, bakit? Yung pinsan ko, si Ate Huling. Oh, si Huling. Oh. Narito ngayon. Oh. Naghahanap ng makakasama sa bahay niya sa Maynila. Ha? Kasi mag-isa na lang siya. Kahit daw teenager, ayos lang. Kapag aaralin niya pa raw. Naisip ko, hindi ba may dalaga ka? Si Jinky. Pasasamahin ko sa Maynila. Oo. Sayang naman ito, pare. Hindi naman sa ano, pero may kaya yung pinsan namin eh. Wala kasing asawa, kaya mag-isa lang sa buhay. Pasamahin mo na si Jinky. Mabait yan. Libre ka na sa gastusin. At makapag-aaral pa sa maayos na eskwelahan ang anak mo. Pag-isipan mo, pare. anak, mag-iingat ka doon ha. Opo, Nay. Ikaw na ang bahala sa anak namin, Ate Huling. Ay, oo, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko si Jinky. Salamat. At saka mukha namang napakabait na bata nitong anak niya. Kaya nasisiguro ko malayong mararating niya. Kapag nagkasakit si Jinky, o kung may anuman dinaramdam, ipaalam mo agad sa amin, Ate Huling ha. Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Ay, Jinky, anak. Po. Mag-aaral ka mabuti, ha? Opo. Masakit sa amin na mawalay ka, pero gusto kong matiyak ang kinabukasan mo, kaya titiisin namin ang lalay mo ang pangungulila sa iyo, anak. Pangako po, Itay. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral. O siya. Paano ba yan? Kami aalis na. Mag-iingat kayo ha. Jinky, Po. kapag may natabi kaming pera ng nanay mo, bibisitahin ka namin, ha? Mag-iingat ka, anak. Ayan. Nakapag
Maglinis na ako ng bahay. Magre-review na ako para sa exam namin bukas. Ay, sino ba to? Kung makakatok naman, para na magigiba ang pinto. Sandali! Ay, sino po kayo? Uy, may dalaga pala rito. Si Chang. Nasa kusina po. Sino po kayo? Chang! Chang! Grabe. Chang! Kinyata ni Chang huling. Ay, nako, pagpasensyahan mo na si Leandro, Jinky. Ayos lang po yun, Chowling. Eh, napapadalas yung pagpunta dito. Eh, kasi pinalayas na naman ata nung papa niya. Barumbado kasi yun eh. Nagdadrugs nga yata yan, kaya ayaw kong nagpupunta yan dito. Eh, kaya lang minsan naaawa rin ako eh. Malapit po siya sa inyo. Ay, ako lang ang nalalapitan niya. Sa iba naming kapatid eh, hindi siya pinapapasok sa bahay. Chang! Oy, ay nako. Ayan na naman. Uy, sakto ah. Makikikain na rin ako. Ikukuha ko po kayo ng pinggan. Dali lang. Ayos ang ampun mo, Chang ah. Dalaga ba yan? Oy, Leandro. Kung ano man yung iniisip mo, tumigil ka ha? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Grabe ko naman, Chang. Oh, Hindi ko naman hahayaang umabot dyan. Malay mo, hindi naman pumalag. ano ka ba? Biro lang. Huwag mo no. Ginabi na ako. Tulog na yata si Chowling. Bubuksan ko pinto. Ilalagay ko na lang itong payong dito sa may tabi ng pinto para matuyo. Kanina pa kita hinihintay. Leandro, bitiwan mo ako! Doon tayo sa garahe. Bitiwan mo ako! Huwag kang maingay. Kung ayaw mo, gibuang tayo. Bitiwan mo sabi ako! Dito. Alam mo bang matagal na akong hihigil sa'yo? Balik ka! Bitiwan mo sabi ako eh! Linti ko! Hindi ako makailig ko. Ginagalit mo ako. Sabi ko, huwag kang malikot! Nawala siya ng malay. Bakit parang hindi na siya humihinga? Hindi. Napatay ko yata siya. Hindi. Hoy! Bilisan mo na at baka Oo. maiwan ka ng bus. May mga nilagay akong halamang gamot dyan, ha? Ilaga mo pagdating mo doon. Oo, ako na bahala rito. Ay, nako. Ay, hina pa naman ang katawan ng anak mong yon. Ito ang mahirap na malayo siya sa atin eh. Kasi kapag nagkasakit, hindi natin maalagaan. Kaya nga ako pupunta na ron eh, di ba? Linda, pwede ba? Ikalma mo lang yung sarili mo. Kasi sabi ni Ate Huling, ilang araw na siyang may sakit kaya nag-aalala ako. O siya. Sige na, alis na ako ha. Agad akong tatawag pagdating ko roon. Oo, o sige Panyeng, balitaan mo agad ako ha. Dito na kaya yung bahay ni na Ate Huling. Uy, bakit may mga tao?
Mali yata ito. Mukhang may patay ditong pinaglalamayan eh. Ay, baka sa kabilang bahay. Oh! Ate Huling! Ay, dito na ba ang bahay mo? Parang may lama yata. Bakit ka umiiyak, Ate Huling? Patawarin mo ako. Ano? Patawarin mo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang patay ay ang anak mo. Ang anak ko? Si Zenke? Bakit? Bakit mamamatay ang anak ko? Hindi ba't sabi mo may sakit lang siya? Patawarin mo ako. Hindi ko masabi sa telepono. Totoo nangyari. Nasaan ang trabaho niya? Zenke. Oh, Diyos ko. Ang alam mo. Hindi. Zenke, bumaho ka dyan. Hindi totoo patay ka lang. Hindi totoo ito. Nanaginip lang ako. Hindi patay ang ako. Hindi siya mahaling mamatay. Zenke! Zenke, anak! Anak! Bakit narinig ako sa trabaho, anak? Gumising ka, anak! Gumising ka! Nalito na ang tatay mo! Gumising ka, Zenke! Nakikiramay ako, Nida. Hanggang ngayon, parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip kong wala na si Jinky Poldo. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Naintindihan kita. At ang pinakamasakit pa, dahil hindi namin mapanagot ang gumawa nito sa kanya. Wala kaming pera. Wala kaming ebidensya. At isa pa, ayaw na ni Panying na bumalik sa bahay ni Ate Huling. Baka raw kung ano pa magawa niya. Pasensya na kayo. Wala rin akong magawa. Wala rin akong may tutulong sa inyo. Awawa naman si Jinky. Awawa naman ang anak namin. Napakabait siyang bata. Para mamatay sa ganitong paraan. Panying, ilang linggo ka nang hindi kumakain at natutulog ng maayos. Siguro, kung nakapag-aaral ako noon, dahil hindi tayo hikaos ngayon, siguro, hindi ko kailangan pasamahin sa isang taong hindi naman natin lubos na kilala ang anak ko para lamang makapag-aral. Panying, Kasalanan ko, Lida, kung bakit nangyari ito sa anak natin. Ako may kasalanan. Ako ang umukay ng kanyang libingan. Ako may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi totoo yan. Wala may gusto mangyari ito sa anak natin, Panying. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Ako ang pumatay kay Jinky. Panying. Ako ang pumatay sa anak natin. Dahil sa pagkukulang ko, kaya mahirap tayo.
Kailangan natin ipamigay ang anak natin. Hindi ko pa ibigay ang maayos na buhay para sa kanila. Ang ako ang dapat sisihin sa pagkamatay ng ating anak. Panyi! Ako! Hindi ka na naman kakain, ha? Panying, magdadalawang buwan na mula nang mamatay si Jinky. Napapagod na rin ako sa iyo. Mula lang ako. Gusto ko na rin mamatay. Makinig ka sa akin. Si Jinky lang ang nawala sa atin. May 3 ka pang anak. Kailangan mong mabuhay para sa kanila. Alam ko masakit. Pero hindi tayo pwede sumuko. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pwede sumuko. Hindi na nga natin nabigyan ng hustisya pagkamatay ni Jinky. Hahayaan mo pa bang maging sanhi na pagkasira ng buhay nating lahat? Ang ginawa ng lalaking yun na lumapastangan sa ating anak? Ha? Mabuhay ka! Para man lang kay Jinky! Para man lamang sa anak natin! Hindi naging madali sa atin ang lahat. Pero tama si Nita. May 3 pa kaming anak na umaasa rin sa atin, sa amin. Kaya kahit napakahirap, pinilit kong bumangon. Madalas may mga pangyayari sa buhay natin hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari. Pero marahil, kasama sa mga pagdaraanan natin habang tayo'y nabubuhay ay ang sakit at pagdurusa. Ngunit ang mahalaga ay matutuhan nating lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga masalimuot na karanasang yun. Ako po si Panying at ito ang aking buhay.